Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong nakapanghihinayang po na body-body dati ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Abay, 'di ba? Nagkaproblema sa presidente, biglang lumitaw na ho ang tunay na kulay na isa sa mga sympathizers ni dating Pangulong Duterte. At kung ano ang sinasabi ni Digong, iyon na rin po ang kanyang diwa at ang kanyang tinig, 'di ba? So ito ay interview at yung mga issues na 'yan, giyera at yung pagkain, tapos ay yung ICC issue raw kay Digong, it's just a diversionary tactic lang at saka no way daw na makapasok dito ang ICC. Ano ba talaga totoo sa mga 'yon? At saka dapat ay makipag-usap si PBBM, harapin ang mga issues. Aba, anong usap 'yon? Opportunity again. War is obscene, yes. Malaswa ang Sige nga, paliwanag niyo nga sa akin paano naging malaswa ang giyera? Hindi ko gusto ang giyera, walang may gusto ng giyera. Pero para sabihin natin na malaswa ang giyera, mas malaswa, ano, may lalaswa pa ba do'n sa sinasabi nila na sex video ni Maharlika? No, sa'kin tingin ko peke 'yun, eh. Pero nararanasan na rin siguro ni Maharlika, maramdaman niya na kung paano siya gantihan, 'di ba? gera. Hindi natin kailangan yan. Ang hangad ng Pilipino ay kapayapaan, Totoo 'yun, hangad ng mga Pilipino ay kapayapaan. kaunlaran, Kaunlaran, tama po 'yan. trabaho, Trabaho, oportunidad, tama po 'yan. at pagkain sa bawat hapagkainan. Tama, pagkain sa bawat hapagkainan. Siyempre, 'pag ikaw ay merong kapayapaan, may katiwasayan, may trabaho, may opportunity, may trabaho, may sweldo, may pambiling pagkain para ho sa hapagkainan. Tama 'yan. Kaya ano pa? Ng bawat pamilyang Pilipino, klaro. Wala pong Oo. espasyo. Okay. So, totoo naman po 'yun. 'Yun naman po talagang kailangan natin. Okay? 'Yun po 'yun. Pero, yung pagbanggit niya po na yung war is obscene. Teka, sino ba naman kasi ang nagsasabi? Kasi ang narrative ng mga Digonians, magkakagera na. 'Di ba? Magkakagera na. Sa buong panahon ng Tatay Digong, anak ng papel di hapon. Narinig na nating paulit-ulit yung gera-gera, nuclear na 'yan. 'Di ba? Ano nangyari? Kaya sabi pa, ang China kapag kinontra mo 'yan, parang babae 'yan. 'Pag kinontra mo, lalo 'yan magwala. Kinontra ni PBBM, ano nangyari? 'Di ba nanggiyera ba? Hindi, nanghaharas lang doon na naman sa South China Sea. Kung ano yung panghaharas nila po noon kay Digong, gano'n din naman ang ginagawa nila ngayon. Panahon ni Duterte, lumabas yung balita noon na ang kanila, yung Chinese Coast Guard ay pinapayagan na barilin. Mas matindi yun. Pinapayagan na mamaril ng mga hindi nila nagugustuhan na mga personahe dyan sa South China Sea. Ni isang ang Taiwanese, wala silang binaril eh. Yun, kalaban nila talaga. Ni isang Vietnamese, wala silang binaril. Ngayon, ang utos naman ay mga aresto. Mas lighter yata ito ngayon. Tama? Oh. Sino ho bang mahilig ritong manakot ng giyera? Di ba, ang ginagawa ko kasi nila, ng grupo nila Attorney Vic, mga Digonians, ay, kinukumpara nila eh. Opportunity, trabaho, pagkain sa bawat hapagkainan, kapayapaan, versus giyera. Sino ba talaga di ba? Ang tanong, yung China ba? Gusto ba makapag-giyera? Hindi. Di ba? Nakikipag-usap nga sila sa Amerika kasi alam nila, pagka napalaban sila, hindi biro ang epekto nito sa kanila. At wala pa silang napapatunayan. Ang kalaban nila, nakapaligid lang sa kanila. Oh. Kaya nga, ang problema pa nila, wala silang lugar para makipagpatayan. Napakaliit lang ng South China Sea kung tutuusin. Pagka nagkaroon ng ganyang gulo. Diba?
na pumasok dito ang ICC at na itong issue ng ICC lumalabas tuwing may malaking issue na hindi masagot ng pamahalaan. Itong issue ng ICC laban kay Pangulong Duterte, automatic na ho yan. Inilalabas at lalabas nila kapag hindi na nila ma-handle yung palaki na nagpupunta sa hakbang ng maisog rally. Palaki ng palaki. Anong pupunta? Kagaguhan? Anong palaki, Attorney Vic, pinagsasabi mo? Di ba? Anong pressure ang madudulot noon? Sige nga. Dapat nga, mas matindi ang pressure nung nandito yan sa Maynila, yung kampon ni Kibuloy, nung nandyan po sa Liwasang Bonifacio. Oh. Maski nga ako, mas na-alarma pa ako ron. Sabi ko, tutukan natin to kung maglulusob talaga sila. Saka na natin harangin, labas na tayo. Anak ng baka, di nga lumagpas ng 1.5 yung bilang nila. Magmula pa noong March 4 hanggang March 12. Na hinihingi, na ang gusto pa nga nila mangyari, stay pa sila roon Unless stay hanggat di raw nawawala sa pwesto si PBBM. Palpak na nga yung Jericho March nila Di ba? Ultimo yung pinaiikutan nilang estatwa doon. Ni Andres, hindi nga bumaba si Andres. Di ba? Dinedma lang sila. Ang Jericho Wall, bumagsak. Nung pinaikot-ikutan. Pero itong mga to, wala. Yung bilang nila ang bumagsak. Kung hindi dumating doon, itong tigas pa nga na grupo ng Pro-Sara, yung ayaw kumilala sa pagtakbo niya bilang vice presidente, tawag ko doon, grupong tigas pa nga, kung hindi pa yun dumating, siguro may mga 100 piraso, hindi pa magmumukhang marami nung March 12 na yan. Ilan yung nandun? Digong, Sara, di ba? Nandun na yung Holy Family. Tapos, nandun yung artista, Robin Padilla, Philip Salvador, kung ako nagkakamali, si Tolentino, senador. Tapos, nandun si Bato de la Rosa. Di ba? Anong nangyari? Ba't hindi kayo dumami? Ano sinasabi ni Atty. Vic na parami ng parami? Maliwanag nga doon, sa isang pangyayari niyan sa Cebu, ay nung oras na yung mga dancers ni Willie Revillame, kumikending-kending sa entablado, doon, dumagsa ang mga manyakekoy. Pero nung si Digong na nagsasalita, yung mga tao unti-unti na nag-uuwian. Bakit? Naisip siguro na, puta na, ito na yung karibal natin sa mga chicks. Uwi na tayo. Diba? Dapat kung kailan siya nagsasalita, doon dudumog yung mga tao. Isasabi nito ni Atty. Vic. At saka ito, ang ibig sabihin po rito ni Atty. Vic Rodriguez, unang-unang sabi nga niya, walang puwang dito ang ICC na pumasok. Ang totoo, sinabi ng Korte Suprema in a 15-0. Bakit ba kasi wala akong makitang mga abogado ng Digonians. Wala akong marinig Digonian lawyers na nagpapaliwanag, ikinukunik yung sitwasyon dun po sa Supreme Court ruling noong 2023. July, if I'm not mistaken, nakikita niyo sa Rappler, na kung saan sinabi ng Korte Suprema in 15-0 votes nila na ang ICC, ang sabi roon ay dapat makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC. Hindi po sinabi roon ng Korte Suprema na absolutely wala nang obligasyon ng Pilipinas. Doon sa salita nila, dahil malinaw naman doon sa charter ng ICC, may provision doon na kahit na umalis ka na sa ICC, mananatili ang jurisdiction nila to investigate doon po sa mga panahon na mula nung ikaw ay miyembro pa nila hanggang sa officially wala ka ng connection sa kanila, na umalis ka na. Hanggang doon. 2011 po tayo, nagsimulang naging opisyal dyan at kabilang ang presidente ng Pilipinas ngayon sa mga nagratifika niyan. Tapos, panahon ni Digong, kumalas tayo. 2019.
2021, nagsalita ang Korte Suprema dyan. Kasi, question yan eh. Di ba? Ngayon, dahil diyan sa sinabi ng Korte Suprema, sabi ko nga palagi, bakit wala sa inyong nagpapaliwanag dyan? Sana kapag sinabi nila na walang jurisdiction ng Korte Suprema, there's no way na pumasok ang Korte Suprema rito. Hindi po dapat reference ang salita ng Presidente Marcos Jr. Na sinasabi ni PBBM na maliwanag, wala naman sinabi ko walang jurisdiction sa atin ang ICC. Well, to clarify that furtherly, totoo pong wala ng jurisdiction sa atin ng ICC. Pero, hindi din po sinabi ni PBBM na walang jurisdiction ang ICC sa atin magmula 2011 hanggang July 2019. Walang sinabi, March 9, 2019, walang sinabing ganon ang ating presidente. Inuuto lamang kayo ni PBBM no, na para lumuwag ang inyong kalooban na sinasabi niya wala namang jurisdiction sa atin ng ICC. Diba? Pero ang totoo, alam ng Pangulo natin na meron. Signatory siya dyan eh. Matalino presidente natin, kahit matanda na. Oh. At hindi naman po siya ulyanin nung panahon na yan ay kanyang pinirmahan. Di ba? Hindi lang nila nagigets paano yung pailalim, sabi nga eh, pailalim na diskarte ni PBBM. Pinasasakay lang kayo. Ginagamit nyo namang reference. Ano ibig sabihin po nun? Nagpapakita lang po yan na talagang wala meltdown kayo. Wala kayong makukuhang argumento. Kung hindi, nanghihiram pa kayo sa argumento ng taong inaaway nyo. Na kung tutuusin, pwede nang i-interpret na pinoprotektahan kayo ni PBBM. Pero inaaway nyo. Gusto nyo pang patalsikin sa pwesto. Eh mga walang hiya kayo pala talaga. Swapang kayo talaga sa kapangyarihan. Di ba? Oh. Para sabihin walang way ang ICC pumasok, Attorney Vic Rodriguez, paki-explain yung ruling na yan ng Korte Suprema. 15-0 at mahirap para sa Korte Suprema ang mag 15-0. Ultimo de Lawan. Sumang-ayon si Leonen at saka etong si tawag ito, Kagiwa. Tapos yung ibang mga justices din na appointed niya at the time. Yung galing kay Pinoy, yung iba galing kay Gloria, galing kay Pinoy, yung iba galing sa kanya. Lahat yung mga yun nagkaisa. Kasi hindi po mahirap intindihin ang charter ng ICC. Kung ano yung terms doon, yung naka-stipulate, hindi mo mahirap intindihin. Basic English eh. Hindi ho yan mga thou shall not eh. Tapos sinasabi nga rito ni Atty. Vic Rodriguez, just a diversionary tactic lang daw po ito. Kapag yung mga issue hindi na kayang i-handle, FYI. Una, hindi kayo dumadami. Pakunti kayo ng pakunti. Diba? Kaya nga ano gawa nyo ngayon? Imbis na umikot kayo sa iba pang panig ng bansa. Kasi kung talagang kayo malakas, kayo may impluensya, hindi kayo mapipigilan as you claim. Putragis, bismo langit, kalaban nyo eh. Oh. Diba? El Nino tayo, tapos biglang nung nagpasked kayo ng rally ng Maisog sa Davao, sa Tacloban City, magkakabagyo na. Malas kayo. Malas ang dulot nyo sa bansang Pilipinas. Di ba? Ilan ang mga namatay? Hindi ho ito ordinaryong bagyo lang. Ang daming namatay. Dapat ito maging wake-up call sa inyo na naghahatid ng kamalasan. Kasi, bakit ho kamalasan? Why am turning this event against this Maisog Kuno people? Ang sabi ng Biblia, igalang ang pamahalaan, which we did during the Duterte time. Ginalang natin, pinagtanggol pa natin. Diba? Naniwala tayo, umasa tayo na para siya sa bayan. Iyon para siya sa bayan ng China. Diba? Ba't nila binabastos ngayon? Ayan nga ang resulta. Diba? Murahin ba naman niya ang Diyos eh? Ngayon, eto pa, sabi pa ni diversionary tactic lang daw. Kumbaga
Kumbaga inuutusan itong mga vloggers, kumbaga kami na talakayan ng ICC kapag merong mabigat na namang ginawa si Digong. Kami pa talaga diversionary tactics. How I wish, inuutusan kami ng gobyerno. Ayan ang issue laban kay Digong eh. Issue yan sa bansa natin. Oh. Natural lang na mapag-uusapan yan. Ang ICC, lalo na, sabi ni Trillanes, palapit na rito yung petsa na sinabi niya. Di ba? Kaya nga nagkandatarantahan na kayo. Kaya sabi nga, tamakas na ba to? In short, these are all diversionary, meant to cover up for the incompetence of many in the government. Exactly. This is may nabasa akong comment kagabi sa live ni CJ na baka raw binayaran ni PBBM ang bagyo. Sabi ko na nga ba, ganun sila kalala. Mag-isip. meant to cover up for the rallies that You see? Tragis sa klase na pag-iisip yan. Pang-cover up daw. kita naman ninyo palaki ng palaki. Yung mga sumasali at parami ng parami. Yung nagsasalita at palakas ng palakas. Ang tinig na nagkakaisang sambayan ng Pilipino laban sa pag-aabuso at kapritsyo ng mga nasa pamahalaan. Wala nasa pamahalaan. I think it's time to reach out. At bawasan po natin yung arrogance o yabang ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Sapagkat alam po ninyo, kayo ay steward lamang ng pamahalaan, pero ang totoong soberanya ay ang sambayan ng Pilipino. Tama. Makipag-usap, makipagdialogo, harapin po ninyo yung mga issues at reklamo ng sambayan ng Pilipino, and maybe we can work together and move forward. No. Makipag-usap and maybe we can work together. Attorney Vic Rodriguez, bakit we can work together and maybe we can work together? Anong bagay ang pagkasasamahan natin? Sige nga, maliwanag mo mga kababayan, in my interpretation ang tinutukoy niya po rito ay kapakanan ni Digong. Protektahan ni PBBM, di ba? Konsintihin ang mga ginagawa nito. Hindi ho issue ng bayan. Walang Pilipinong magugutom kung makulong si Digong. Walang magugutom na Pilipino, walang Pilipinong mawawalan ng trabaho. Mas magkakaleche-leche pa tayo kung hindi siya mananahimik. Dahil ang ginagawa niya ninyo, alam niyo naman yung mga ganyang rally, yan po ay magdudulot ng hindi magandang imahe sa ating bansa. Kaya nga yung rallying ginawa namin ayaw na namin lumabas ulit para mag-rally. Online rally na. Ganun na lang ang gagawin namin. Dahil hindi magandang epekto. Kaya sabi namin, ang importante rito is the message. Yung messaging makarating sa inyo. Di ba? Magkaroon ng impact. Nangyari naman. Kayo, wala nga. Sinaunang panahon. Yung ginagawa ninyo, ginagawa yan ng panahon ng mga totoong mga dilawan, ng mga original na dilawan. Itong mga to, dilawan din naman to PDP Laban is a yellow party. Partido yan ni Cory Aquino. Diba? Na sinakyan niya, na nilikha ni Aquilino Pimentel Sr. Noong 1982 atin, 81. Tapos 83, nag-coalition sila nitong laban na ginawa noong 1978 nung panahon, dito mismo, ni Ninoy Aquino noong 1978. Isa lang ang layunin ng dalawa. Kalabanin si Marcos Sr., si Apo Lakay. And then 1986, they merged together. So kumbaga noong 1983, sila engagement pa lang. Diba? 1986, talagang sinolid na nila, kinasal na sila. Kaya ngayon, merong PDP Laban. So ibig sabihin ni Attorney Vic, makipag-usap si PBBM. Disguise lang pala yung mga issues. Pilipino. Makipag-usap, makipagdialogo. Diba? Ito, ulitin ko nanunungkulan sa pamahalaan. Sapagkat alam po ninyo, kayo ay steward lamang ng pamahalaan, pero ang totoong soberanya ay ang sambayan ng Pilipino. Makipag-usap. Ayun, sinabi niya na, tanong ni Jose Viva, Sir JBB, ano pang dahilan ni Attorney Vic na dapat para makipag-usap si PBBM? Kanino at bakit? Ano gusto ni Attorney Vic? Hindi ko makuha ang logic. Nonsense. Tell that to the Marines.
Yun na nga eh, di ba? Anong sense? Ano makikipag-usap? Kanino makikipag-usap? Sa inyo? Ano may dudulot nyo sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano magagawa ninyo para yung mga pinagtatawanan ninyo ng mga mga foreign investments na yung mga pledges dito ay mag-materialize? Ano magagawa nyo sa mga brownouts? 'Di ba? Oh, ano magagawa nyo sa Bagyo? Nasaan si Kibuloy? Bakit hindi nyo pakiusapan? Patigilin yung mga bagyong mapaminsala. Nasa inyo lahat, inyo, tropa nyo may-ari ng mundo. Why demand PBBM na makipag-usap pa sa inyo? Naman. 'Di ba? Another sign of weaknesses. Makapagdialogo, harapin po ninyo yung mga issues at reklamo ng sambayan ng Pilipino, and maybe we can work together and move forward, and wala namang Pilipino. Ito ang sagutin ni Atty. Vic Rodriguez. Yung bang maisog rally ninyo sapat para ipang-leverage ninyo kay PBBM para makipag-usap sa inyo? Wow, scary kayo. Hindi naman ho para sa kapakanan ng taong bayan eh. Maliwanag itong kanyang pinagsasabi. Kapakanan ni Digong. 'Di ba? Oh. Maybe we can work together. So ano ibig mo sabihin? Bibigay ng posisyon sa tropa ninyo o sa inyo, ganon? Tapos kayo tutulong saan? Ekonomiya? Parang gumanda ekonomiya nung panahon niya. Pero ang totoong soberanya ay ang sambayan ng Pilipino. Tama. Makipag-usap, Ano yun? makipagdialogo, harapin po ninyo yung mga issues at reklamo ng sambayan ng Pilipino. Okay. Makipag-usap, makipagdialogo. Kanino? Sa mga problema? 'Di ba? Nakikipag-usap nga gobyerno, kaya nga may mga public consultations eh. Oh. Ang Kongreso natin, hinihingian ng Presidente na ipasa nyo na yung sa rice tarification law. Yung amyenda dyan, palakasin natin. Kasi nung panahon ni Duterte, pinahina ang NFA. Ang nangyari roon, meron lang itong tawag dito, kumbaga band-aid. Kumbaga remedy lang, which is for short span of time lang ang pakinabang nito. Ang kailangan po natin is long-term solution. 'Di ba? Ang problema nun eh, magkano bigas? Kung sa ngayon, presyo nun, 100, 120. Kung sa ngayon ha, noong 1999, magkano presyo ng bigas nun? 1998, umabot ng 70 pesos up to 80 pesos ang kilo. Eh kung tutuusin, eh, sabihin natin, doblehin mo yung presyo, di ang laki nun. Bakit pag ganun ang presyo noon? Hindi nila makontrol yung mga kartel. Nainipit yung mga supplies ng bigas. And at the same time, pinabayaan nila yung mga magsasaka. Yung mga tao tuloy na dismaya sa pagtatanim. Walang tulong ng gobyerno, walang suporta. Sino ang kalaban nila? Itong mga kartel. Diba? Bibili yung bigas nila, sobrang mura. O, bakit? Binibenta na lang nila. Siyempre, for survivability nila. May mga anak na pinag-aaral, pamilyang pinakakain, plus bisyo pa. Ay, bisyo. Diba? Anong solusyon nila doon? Importation. Sino nakikinabang? Mabuti sana kung gobyerno nag-i-import eh. Diba? Ang tama ho talagang dapat na ginawa dyan sa rice tarification na yan. Napakaganda itong kanilang RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program. Talagang yan po yung nagugustuhan ko doon. Kasi tinutulungan ito eh. Yung sumusobra sa 10 billion pesos na taripa na nakukuha ng gobyerno sa mga inaangkat na mga bigas ay napupunta sa mga nagmamay-ari ng lupang sakahan na meron pong mababa sa 2 hectares pababa ang lupa. Tinutulungan nila. Okay lang yun. Natural, maganda yan basta tulong galing gobyerno. Pero anong epekto nito? Yun pong taripa na yan, kapag yung bigas ay kinuha, tawagin nating in-network kapag ASEAN ang pinagkunan. Paglabas ng ASEAN, out of network. Familiar dyan yung mga nasa abroad. In-network, out of network. Magkano ang taripa dito sa in-network? 15% taripa. Yung kinuha po sa India, 30 to 35% ang taripa. Ganun kalaki.
'Di ba? Ngayon, kung talagang gusto nilang tumulong sa taong bayan, bakit sila nag-impose pa ng taripa? Eh, hindi naman din nila tinutulungan, pinoprotektahan ang mga magsasaka noon, yung mga palay farmers. Hindi naman nila tinutulungan 'yun. Oh. Bakit hindi nila pinaamyendahan noon yung, Anti-Agricultural Smuggling Act noon, na kung saan napakabulok rin pala ng laman nun. Napakaganda ng provisions, pero pagdating doon sa pagsisimula ng pagkakaso, eh, doon nagkakaroon po ng kabulukan. Bakit? Doon po sa existing law na pinaamyendahan din po ng presidente natin ngayon, tanging ang customs po ang magde-determine dun sa value. Anong kinalaman ng customs para ma-determine ang value, 'di ba, ng mga smuggled items, yung mga agricultural products? Hindi ba dapat ang gumagawa niyan agriculture or Bureau of Plants and Industry? Bakit customs? Oh, kaya ho walang nakukulong under that law. Kasi mismo sa customs pa lang, nandun na yung corruption ng, sa smuggling, 'di ba? Tapos sila pa magde-determine, kaya walang nakulong kahit isa. Hmm. Ba't hindi nila 'to naamyendahan, 'di ba? At ngayon, ito yung tinagawa ng presidente natin para mapababa naman yung presyo ng bigas. Mabawasan ito ng mga nasa up to 15 to 35%. Yun nga yung taripa, inaalis. At ang NFA po uli ang mag-aangkat ng bigas, balik sa dating sistema. At ang kagandahan pa ngayon, ang, customer ng NFA ay ang NFA, sorry, ang NFA ang customer ng mga magsasaka. Binibili nila sa mataas na halaga yung mga yung palay. Tapos merong mga binibigay na mga subsidy sa mga fertilizer. 'Di ba may mga tulong na ipinagkakaloob sa mga magsasaka ngayon. Ma-encourage lang sila na talagang ituloy nila 'yan. Hmm. Ano pa yung ibang mga issues natin dito? 'Di ba? Eh, tinatrabaho ng presidente. Yung mga pledges na pinagtatawanan ng mga Digonians na kanila namang pinuri namin noon. Pinangarap din naming mag-materialize. Bakit hindi nila gawing pangarapin na mag-materialize din? Pinagtatawanan na lang nila ngayon. Oh, alam nila kung gaano kahalaga yung mga 'yon. 'Di ba? Kalokohan nitong mga Digonians. Tapos ang presidente pa natin makipag-usap, para saan? Eh, kinakausap naman ng presidente yung dapat kausapin, eh. Walang magagawa si Duterte, maging si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, pagdating ho sa usapin ng agrikultura, ng food security. Eh, siguro kung meron pong dapat kausapin ng Pangulo natin, palagay ko ho, yung dating, DA secretary nila. Yun ang dapat kausapin. Si ano, yung sa Mindanao. 'Di ba? Yun ang dapat hingian ng presidente ng tulong o ng payo kung paano mapapadali ang mga programa sa agrikultura. Pero si Duterte, naku po, baka magtanim ng palay, di niyan alam. Oh, magtanim ng bala, alam niya. O gago rin 'tong mga 'to, eh. Sabi rito, mas mahal daw ni PBBM ang mga foreign investors at walang malasakit sa ating farmers. Mga loko-loko talaga, eh, 'di ba? Eh, yes, si Manny Piñol po, tama po kayo. Yan, Manny Piñol, thank you. 'Di ba? Eh, kung walang malasakit ang presidente natin, eh, di sana pinabayaan niya na yung mga magsasaka natin. 'Di ba? Hindi niya na ito binigyan ng mga subsidy agad-agad noon. Kahit na, short term ito, ay ang presidente natin nakakatuwa mag-isip, eh. Gusto niya meron tayong short term. Talagang immediate relief bigay natin. Kumbaga sa may sugat, namamagana 'to, bigyan ninyo ito ng, mefenamic acid, oh, para humupa yung pamamaga niyan, tsaka yung kirot. Tapos, eh, bigyan ninyo ng antibiotic para long term, gumaling yung sugat niyan, mamatay mga bakterya, 'di ba? Eh, sa kanila, puro ano lang, puro pain reliever. O sakit ng tiyan mo, sige,
Ito, ayuda. Pambiling Band-Aid para sa bituka. Ay, nako, Attorney Vic Rodriguez. Para namang nakapagpalago ng ekonomiya natin, yung sinasabi niyong kausapin pa. Isa lang maliwanag rito gusto yung makipag-usap. Para wala tayong krisis sa peace and order. Kulang na nga lang naabangan ko banggitin nila magkakaroon ng civil war. Pasukuin niyo si Kibuloy, 'di ba? Kasi lumilitaw hindi niyo na kinikilala pa ang rule of law. 'Di ba? Hindi, bakit hindi naman ninyo kinikilala ang rule of law? Hindi niyo nga kayang ipaliwanag yung 15-0 decision ng Supreme Court doon sa ICC na ICC jurisdiction dito. 'Di ba? Ang Korte Suprema nilinaw. Malabo naman na mas magaling pa kayo sa mga mahistrado. 'Di ba? Bakit hindi niyo makuhang paliwanagan si Kibuloy na sumuko? At harapin yung mga reklamo laban sa kanya. 'Di ba? Bakit dadaanin ninyo sa ganitong panggugulo? Nagwala lang naman si Digong nung hindi makakuha ng confidential funds si Sara. At ngayon magwawala na naman kayo kasi magba-budget season na naman. Sabi ni Judith Salud Reyes, si PBBM nabigyan po siya ng payo ng ama bago pumanaw. At nabanggit niya noon na agriculture, number 2, education and infrastructures. Dapat maunang pagtuunan ng pansin para umasenso ang Pilipinas. Correct. Yan, gandang hapon po sa inyo, Antonia Pilayan. Hindi ba nakikita ng mga Digonian ang mga ginagawa ni PBBM? Naku, hindi po. Hindi. Ayaw nga nilang makita yan yung land reform na namimigay ngayon ng kanilang sariling lupa at pinawalan na pinaluwalan na yung mga utang, di ba? Hindi nila nakikita yon. Para sa kanila, ito nga, ganito yan sa kanila. See no evil, hear no evil. Walang iya. Pagdating kay Digong, see no evil, hear no evil. Pagdating sa kabutihan na nagagawa ng presidente, hindi na rin nila nakikita. Grabe pagkabulag, Mainam pa nga po yung totoong bulag. 'Di ba? Pag na-discern niya na ito ay malaya akong lakaran, is going to proceed. Pag nakapa niya na, may blockade. 'Di ba? Is going to figure out. Ano to, delikado ba? Hindi. Pwede ko bang akyatin? Oo, hindi. 'Di ba? Pero tong mga to, wala. 'Di ba? Hinihila na sila na, "Huy, ito yung mga ginagawa ng..." Wala talaga, wala kami. Ganun yung mga yun. Sabi mo, hindi. Ayun may mga ginagawa ron. Ganun talaga. Ang titigas ng panga. 'Di ba? Gagawin lang nila, ngiwi. Wala silang ibang masabing maisip kundi ngiwi. Ang lalakas pa ng loob maghamon ng hair follicle test, drug test daw. Yung kay Digong nga lang, ordinaryong drug test, ayaw nila Bakit? Alam ho kasi nila gaano kadelikado. 'Di ba? Pwedeng merong magsabotahe diyan, palitawing positive. Kaya sabi ko, sana noon pa ginawa nyo. Ordinary drug testing na nga lang. May laban pa kayo, umami na. Si Digong, magamit ng fentanyl. 'Di ba? Nagmamariwana. To keep him awake. Hindi nyo pa ipa-drug test. Para talagang malaman ninyo kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. 'Di ba? So dapat mag-positive doon. Tapos yung tao nga iisa ang bato. Yun ang pinagpipilitan ninyo nag-a-addict. Ay nako. Yung mga ibang kababayan naman natin, although ko konti, kawawa naman. 'Di ba? Paniwalang-paniwala naman sa mga pinagsasabi ni Digong na umami naman na nung panahon niya bilang piskal. They used to plant evidence and controversy para makuha yung gusto nilang mangyari. Ayos. Correct. Ang bulag na umaakay sa kapwa bulag. Saan sila mapupunta? Sa hukay. Mahuhulog sila pareho. Kasabihin ni Attorney Vic, mag-uusap tayo to avoid the stab, di ba? Bring it on, Attorney Vic, ilan na lang.
kayo. Yun na nga ho ang gusto nilang mangyari, 'di ba? Mag-usap tayo, baka puwede tayong magkasundo. No ICC, protect BBM, protect BBM, protect, Kibuloy, 'di ba, yung mga gano'n-gano'n. Oh. Tapos, ibigay ninyo yung confidential funds ni Sarah nung nakaraang taon at saka yung ngayon, doblehin niyo 'yan, i-approve niyo. Oh, wala na tayong gulo. And then kung meron kaming mga request, i-grant ninyo. Yung mga tauhan sa gobyerno, i-appoint ninyo yung mga ituturo namin. Kaya ho gusto nilang makipag-usap. Gusto nila makontrol nila because that is a sign, 'di ba, of control. Mapasunod mo. Yung nasa kapangyarihan pasusunurin. Hmm. Sabi ni Kinori Agustelo, "Pansin ko lang Victor Rodriguez, mula nang dumikit ka sa Duterte parang naging bobo ka na." Oo nga ho, pansin ko rin po talaga 'yun. Naimpluwensyahan na ng kabobohan ng pagkatao mo. Baka ilang araw lang 'pag, 'di ka lumayo sa pamilyang bastos na 'yan baka mas masahol ka. Oh, tignan mo naman si Glenn Chong, 'di ba, si Glenny, oh, tapang-tapangan pa, "'Pag nakita ko 'yan si Lisa, sasampalin kong babaeng 'yan." 'Di ba? Tapos biglang banat, natakot naman pala, sumbong kay Maharlika. "Di ko naman gagawin 'yun, sinabi ko lang 'yun but I don't mean it." 'Di ba? Mangya 'tong mga 'to. Alright, so